Jerome Tubig para magkaroon tayo ng closure. Anyway, Mr. Chairman, can we ask the NBI if they also conducted a parallel investigation with regards to it? Anyway, si RD nandito, RD na NBI. Nandito ba yung NBI, no? Oh yeah, we have invited the NBI out as well. Sige, NBI, please state your name. Good afternoon, Mr. Chairman. I'm Regional Director Isaac Carpecio Jr. of Region 3, sir. Okay, speak louder, please. Sige, go ahead, Chairman Paduano. So, may parallel investigation kayo tungkol dito? Yung ginawa, sir, ng NBI during nung 2023, nag-assume ako nung nung August 2024. The Prosecutor Lourdes Pelino Dumlao ng City Prosecutor of San Fernando nag-request na mag-conduct ng investigation tungkol sa extrajudicial confession ni Angelo Perez San Andres, sir, the wife of the victim ni Attorney Jerome Tubig. Ilang beses nagpunta yung ahente natin si Senior Agent Cyril Bate dito sa pamilya ni Tubig. Despite sa ginawa niya, hindi pa rin nakipag-cooperate, sir, Mr. Chairman, itong pamilya. Kasi according to the extrajudicial confession ni Angelo Perez San Andres, yung wife ng victim ay isa sa mga conspirators ng pagpatay kay Attorney Jerome Tubig. Despite sa ginawa ng ahente natin, nakausapin to yung asawa, hindi sila, Mr. Chairman, nakipag-cooperate. Sandali. Yung wife ni Attorney Tubig? Yes, Your Honor. It was Judicial confession yan? extrajudicial confession executed by Angelo Perez San Andres. Sino yung Angelo Perez San Andres? Isa sa mga witness siguro ng PNP, sir. Sa suspect. Oh. So may extrajudicial confession. Yes, Mr. Chairman. So ano nang status nung sa PNP with that? With that extrajudicial confession, anong ginawa ninyo? Okay, siguro kasi actually we're running out of time, no? 30 minutes na lang at meron pa tayong other resource persons na inimbitahan natin para magsalita as well. Siguro we will be giving the chance sa PNP to prepare for that, ha. Medyo ibang issue naman 'yon eh. So siguro pag-usapan natin sa susunod na hearing. So andito yung yung ating pong mga barangay captain kasi andito si Mayor, dumating si Mayor Garbo ng Mabalacat. So mayroong mga death threats na natatanggap yung mga barangay captain ng Mabalacat. So andito ba yung mga barangay captains natin who have received yung mga death threats? So siguro pwede bang maimbitahan natin sila at bigay ng kanilang mga testimony? Dito yung mga ibang barangay captains ng Mabalacat. Si Barangay Captain Do Santos ng Barangay San Agustin, San Fernando, Pampanga. Sige, andyan ba si Santos, Mr. Santos? Sige, sir. You are recognized. Good afternoon po sa inyong lahat. Barangay Captain po ako ng Amando Santos. Barangay Captain po ako ng San Agustin City of San Fernando, Pampanga. 1982, Barangay Captain na ako. Panahon pa ni Marcos Sr. Last term, pagkatapos bumalik na naman itong 2023, 35 years ko na pong Barangay Captain ito. Pinadala na ako ng envelope, brown. Nakalagay doon, Kapitan Do Santos. Pagkatapos nung binuksan ko, nakita ko, may picture kaming dalawa ng misis ko, may mga X yung mukha ko. At saka subject kanila. Ibig po siguro sabihin nun, tinatakot. Pero nagbigay ng number, call me kanya. Kapitan Do, call me sa yung number, binigay yung number.
pumunta na ako agad sa pulis. Sanay naman po ako dyan eh. Kaya inano ko na talaga, pumunta na ako kay Epe, pagkatapos pinaimbestiga, tinawagan namin. Nung sumagot, umingi ng 45,000. Pag hindi ka nagbigay kanya, papatayin ka namin kanya. Ngayon po, sabi ni Epe, sugalan namin siya na at saka ni PD na magano kami ng ulog sa GCash. Kaya para makuha natin yung ano niya, kanya, yung mga detalye niya, kanya. Nagulog po kami sa GCash, so yun nakuha. Ngayon, pinailan na namin ng kaso para magkawaran. Sa pulis ko na po pinaubaya yung lahat. So sino pong may hawak ng kaso ngayon sa San Fernando Police Station? Sino may hawak ng kaso? Yes, sir. Kami po, sir. Identified na? Yes, sir. Case was already filed on January 17, sir. Yung tagte-threaten po sa ating kay Barangay Captain Amando Di Santos was the same person who also threatened yung si Barangay Captain Laverny Gopez, sir. Gomez. They are using one and the same number, sir. Pero yung kay Cap Laverny po, sir, is ipapile pa lang po natin within this week. While So yung same case- person, Yes, sir. taga San Fernando also? No, sir. Hindi. Hindi po, sir. Okay. Mr. Chairman, nandito ba si Kapitan Laverne Lopez? Nandito ba? Because Ayun, here, sige, Kapitan- invite din po natin si Barangay Captain Laverne Gopez. Pati na yung wife ata nung Barangay Captain na si Glenn Joseph Chonco. So, the same situation, yung Yes, yung sir. incident, pareho? Yes, sir. Parehas pong pinadala ng envelope, sir. Hindi, pati yung kay Barangay Captain ng si Glenn Joseph Chonco, pareho rin? I just not know po dun sa kay Barangay Captain Chonco, sir. Pero for Barangay Captains Laverny Gopez and Amado Di Santos, sir, isa lang po yung nagte-threaten dun, sir. O sige, tanungin muna natin si Captain Laverne Gopez. Sir, ano po yung sitwasyon na na experience niyo po? Can you kindly tell us? Good afternoon po, Mr. Chair. Yung akin naman po, 12,000 lang po. O sabi ko niya, mga 5,000 na lang. Nung ano po, ginawa ko, 2,000 lang po yung pera ko, sabi ko. Gawin mo ng 3,000. Pina-Gcash ko po. Nung Gcash ko po, ayun po, wala na pong tawag o ano po. Okay. Sige, so at least meron na tayong lead doon sa kaso ngayon, no? Alright. Yes, sir. Within this week, sir, we will file a case dun sa ano po kay Cap Laverny Gopez po. Chairman. Sige, Chairman Paduano. So, sa pulis po, so, yung investigation nyo now, ano ba yan? The motive for that case is all about extortion? Yes, Your Honor, sir. Extortion case lang? Yes, Your Honor, sir. Wala nang ibang possible motive kasi mga kapitan sila eh. None, Your Honor, sir. Wala. None, Your Honor, sir. So, extortion lang Yes, Your Honor, sir. Pero, bago si PD, kasi Chairman PD is raising his hand, pero before kay PD, CD, yung case ba nila kapitan sa San Fernando, are there other individuals or private citizens na may ganong similar na kaso? Yung extortion sa kanila? With regard dun sa San Fernando, sir, they are of the same suspect, sir. Ang tanong ko po, kung maliban doon kayo sa dalawang kapitan, mayroon na bang parang similar na case doon sa mga private citizen na nagreklamo sa inyo? O nagpa-blatter? So far, sir, for San Fernando City Police Officer, none, sir. So sa dalawa lang? Dalawang kapitan lang po, sir. Dalawang kapitan? Yes, sir. Ibang... Mayor, do you want to say something? Good afternoon po. Sino muna? Si Mayora. Mayor Kaluwag, you are recognized, please. If I understand it right po, if you were asking po kung merong private citizen na nag-complain
Meron po, di ba, Yes, ma'am. sir? Allegedly, sir, yung private citizen na sinasabi ni Mayora, sir, is pinadalhan daw po allegedly ng barong. Pero no extortion whatsoever po. Yung case po nung dalawang barangay captains natin, sir, there was an attempt to extort money from them, sir. Actually, kay Kaplab, sir, nagpadala siya ng 3,000 from the original amount of 200,000, sir. Kaya natuntun natin yung GCash account po nung pinagpadalhan at yung nag-cash out na tao, sir. Okay, so, So, yung... sige, go ahead. So other than etong dalawang kapitan, wala na ibang mga politicians, elected public officials, or officials, career officials sa San Fernando na naging biktima din ng ng threat. Merong nagtataas ng... Mr. Chairman, si Sige. Kapitan Alan Pachu ng Dolores. Sa Fernando, if you... Sorry, Chairman. Okay, go ahead. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po nangyari lang kahapon, Sunday ng umaga. May tumawag din sa akin, nagpakilala, Commander Lando Alcantara. Sabi niya, nagtanong-tanong daw sila, dalaman na mabuti akong kapitan, hindi nag-aabuso. Sabi niya po, namatayan sila ng 2 matandang kasama. Ngayon, naghihingi po. Tinanong ko kung saan siya, bakit Tagalog siya. Sabi niya po, Tagalog ang gamit niyang salita. Ang sinabi ko naman sa kanya, actually po, sabi ko, marami kaming kaibigan sa labas. Tinakot ko na rin po siya. Sinabi ko, nagbanggit po ako ng pangalan. Tapos, sabi niya ng panghuli, nanghingi na lang po siya ng pandiesel. Pandiesel. So, okay. Pandiesel po. So, parang members of this committee, no, mga resource persons, parang merong may pattern, no? Parang nakikita natin that parang merong pattern na parang gustong guluhin yung ating pong mga barangay captains. And this worries us as well, no? Kasi kung gantong ang kanilang premise, yung threat nila parang seryoso sa una, tapos kapag lumalaban yung mga kapitan, bumibigay na rin sila. Pero initially, nakita natin yung threat na ginagawa nila. And hindi pa pwede ito ma-unpunish sila, di ba? Na kailangan po talagang we have to be serious with this. Kasi threat to di ba? I think coercion din, harassment, di ba? Form of harassment, especially ngayon na malapit na rin po ang election. So most likely baka merong konting political motive. So you have to look onto this. Kasi kung pakikinggan mo yung privilege speech ni SDS, syempre nakikita natin parang ngayon lang nangyari yon. So I think you have to look on this as well, no? Nung una patayan, tapos ngayon parang meron namang mga texts na ganyan sa mga mayors, tapos mga death threats. So kailangan matigil po, no? So yun ang aking nakikitang dyan. Situation right now na kinakaharap ng ating mga public official, like most especially yung mga ating mga barangay captains. Kawawa naman. Siyempre, reactive sila dyan Mabuti na lang, marurunong sila magpasakay. Ayun, bumababa yung from 200, naging 2,000 na lang. Naging 3,000 ba? Chairman Akop, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. May I ask the